Ang pinakamahalaga upang maging isang magaling na chef ay ang pagiging taimtim at nakapokus. Ang isa pang katangian na dapat taglayin ng isang magaling na chef ay ang pagkakaisa ng isip at katawan. Sa loob ng training ground ng White Cloud Mountain, Kain na. kayong mga pasaway. Mag-iwan naman kayo para sa akin. Bigyan niyo pa ako, kahit kaunti lang. Kaunti lang talaga. Salamat. Ako na. Ganito lang kaliit? Master, kasi huli ka palagi. Naubos na ang masasarap na pagkain. Master, hihi. Kung ayaw mong kainin, bigyan mo na lang ako. Hindi pwede. Alis. Ang sarap. Xiao Yangzi, ngayon ang iyong kasanayan sa pagluluto ay higit pa sa akin. Ang titulo kong Cooking King ay dapat na ipasa na sa iyo. Sakto lang, pangatlo sa mundo. Ang aking kasanayan sa pagluluto ay walang hirap. Ngayon na magaling ka na sa pagluluto, panahon na para mag-graduate ka. Master, paalisin mo na ako. Huwag po, Master. Habang buhay kitang pagsisilbihan. Hindi pa ako nakakapagbayad ng utang na loob sa'yo. Kahit papatay mo ako, hindi ako alis. Ito ang kasunduan sa pagpapakasal na napagkasunduan ng pamilya mo noon. Ang babae ay napakaganda. Hindi mo ba naawa na manatili siyang baog? Ang ganda-ganda. Bakit ngayon mo lang sinabi? Noon. Nasaan siya? Noon ay bata ka pa. Nasan na siya? Kanina lang ay nagsasabi itong pasaway na ito na hindi siya bababa ng bundok. At gustong gumanti ng kabutihan sa akin? Pasabi. Pagbaba mo, huwag mong sasabihin na estudyante mo ako. Baka ka magdala ng gulo. Pasaway, may asawa na, kalimutan na ang master. Zeno ito? Ang daming tao, ang impressive ng dating. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ng Cooking King, ngayon ang Great Zia ay magdaraos. Ng triennial na divine competition, kaya umakyat ako dito. Upang anyayahan ang Cooking King na lumahok para sa amin. Ang daming pera. Naku, sayang, matagal na akong nagretiro sa mundo ng pagluluto. May estudyante ako, ang kanyang kasanayan sa pagluluto ay higit pa sa akin. Kung siya ang lalahok, siguradong mananalo. Mas magaling pa siya kaysa sa inyo, Cooking King. Hindi ka naniniwala? Tikman Montag. Jayang Mion, napakataas ng aming presidente. Paano siya kakain ng ganitong mababang uri ng pagkain? Hindi ito ordinaryong jajangmyeon. Ang noodles na ito ay gawa sa egg white. Walang kahit isang patak ng tubig. Inatlo ang pagising, pagmasa, at pagpiga, kaya ito ay malambot at chewy. Ang sauce, gawa sa pork belly ng Black Mountain Pig.
at binuhusan ng mainit na langis na may peppercorn. Sa materials man o sa proseso, ito ang pinakamahusay sa mundo. AMEA, Jayang Mion lang to. Ang galing mo namang magkwento. Ang noodles na ito. Ayos ka talaga, ang presidente namin ay naghirap para lang. Personal na pumunta at anyayahan ka. Tapos ganito lang ang ibibigay mo sa amin? Mga tauhan, sirain ninyo ang lugar na ito. Ang noodles na ito ang sarap talaga. Ano? Talagang hindi nagkamali ang Cooking King sa pagrekomenda ng Jajang Mion na ito. Talagang hindi nabigo ang reputasyon. Kung maanyayahan ko siya sa Divine Competition, tiyak na mananalo tayo. Pwede ko ba makilala ang chef na ito? Ay, sayang naman. Kakababa lang niya ng bundok. Ano? Ipagutos mo, I search ang buong lungsod. Opo. Hoy, King Q, nasaan ka na? Bilisan mo, dumating na ang iyong nobyo. nanay, malapit nang magsara ang negosyo natin. Wala na akong gana magpakasal. Ito ay personal na inayos ng iyong lolo. Sabi niya, magdadala ito ng malaking oportunidad sa ating pamilya. Huwag mong palampasin ito. Pero, Presidente, saan tayo pupunta ngayon? bahay magpakasal. Bakit pa ang pamilyar ang babaeng ito? Hindi ba't ito yung lalaking iyon? May asawa na ako, mahal, mamaya tayo. Sumusunod lang ako sa pamilya kaya ako nagpakasal sa'yo. Maging realistic ka, walang magiging future ang tulad mo at tulad ko. Talaga wala tayong magiging kinabukasan. Pero, Nga pala, ayokong malaman ng iba. Ang relasyon natin. May importante akong lakad, aalis na ako. May balita na ba sa apprentice ng Cooking King? Vala Pia. Ang kakayahan ng apprentice ay lumampas na sa Cooking King kung makuha natin siya. Malulutas ang problema ko, kaya kailangan natin gawin ang lahat para mahanap siya. Oo. kung wala ka, hindi ako mamamatay sa gutom. Mula nang bumaba ako ng bundok, wala pa akong kinain. Gutom na ako. Isang specialty, huwag palampasin. Huwag palampasin. Huwag kayong magsisiksikan. Hindi ko pa tapos tingnan. Mainit na tubig. Halaman at buhay, 3 specialty, libreng tikim. May ganito palang magandang bagay. Akala Montag libre? Hindi mo ba nakikita ang nakasulat dito? Halaman at buhay. Nang pagbabago, kung hindi, double ang babayaran mo. Ito ay isang kilalang restaurant. Bawat pute ay dinaanan ng maraming pagsubok. Mahirap magbigay ng suhestyon. Hindi ganun kadali. Tama. Hindi ganoon kadaling kainin ang pagkain na ito. Kung hindi nyo kaya, hindi ibig sabihin na hindi ko kaya ang pagkain na ito. Kakainin ko talaga. Wala pa bang nagbibigay ng suhestyon? Opo, Bosu. Kapag may nagbigay ng suhestyon, sabihin mo agad sa akin. Opo, Kunin ang mga kagamitan, ipakita sa kusina ang pamantayan sa kalinisan. opo. Dito na. Paumanhin, hindi kami tumatanggap ng basura dito. Basura. Mukha ba akong nagtitipon ng basura? Kumakain ako dito. Ang ganda pala dito. Gino, Bakit hindi ako pwede pumasok? Kumakain ako dito. ikaf, ikaf. Xiao Song. Pinipilit niyang pumasok. Tumahimik ka. Gino, ano ang may tutulong ka o sa iyo?
Bigyan mo ako ng 3 specialty nyo. Akala ko ba, gusto lang niyang kumain ng libre. Sige, Ginoo, ipadala ko na agad sa'yo. Ang ganyang klaseng tao, ano ba ang malasahan niya? Baka naman siya ang magbabayad. Boss, bayad po. Nandito na. Ingatan mo ng mabuti. Anong bayad? Hindi ba't sinabi nyo? Libreng tikim kapag nagbigay ng isang suhestyon. Nakasulat na lahat dito. Ulit-ulit na ayos, ang magay problema. Halatang gawa-gawa mo lang. Hindi ako nagsisinungaling. Sige na, malaking tindahan ito. Ayaw pala magpatalo. Magkano ba? Sabihin mo. 3,684. Ano? 3,000. Walang pambayat? Walang pambayat? Tama ka. Mula ngayon, magtatrabaho ka sa kusina para bayaran ang utang. Kailan matatapos? Kailan ka alis? Opo. Malaking tindahan, ayaw magpatalo. Ang may-ari ng tindahan na ito. Ang kapal ng mukha. Ang standard ng paglilinis, gawin tulad ng ipinakita ko kanina. Tuloy na lang kayo sa trabaho. Opo. Ikaw, sinusundan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, walang kwentang manligaw sa akin. At saka, tayo ay hindi talaga magkatugma. Sinong nagsabing sinusundan kita? Oh, hindi talaga tayo magkatugma. Isa ka lang namang tagalinis, ano nang pinagmamalaki mo? Hay. Mula ngayon, magkakatrabaho tayo. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa iba. Ang ating relasyon bilang mag-asawa. Alam mo ba kung sino ako? Tama na. Ang may-ari ng tindahan na ito, ang kapal ng mukha. Kung malaman niyang nagchichikahan tayo dito, baka may gawin na naman siyang kalokohan. Sige na, magtrabaho ka ng maayos. Hay, ako ang kapal ng mukha. Anong relasyon nito kay Boss Su? Kanina, ang lapit-lapit niya kay Boss Su. Siguro isa lang siyang maliit na trabahador. Ang kusina na ito. Sa'yo pa rin, Kuya Hai, ang kapangyarihan. Madali lang para sa'yo ang pagpapahirap sa kanya. Tingnan mo kung paano ko siya pagtripan. Ikaw ba young bago? Ano? Anong problema sa bago? Ako ang head chef ng tindahan na ito. Ang kusina na ito ay hindi basta-basta. Kahit sino ay pwede pumasok. Ano ang kaya mong gawin? Marami akong alam, gaya ng pagluluto, pagprito, pag-isa, at pag-ihaw. Walang hindi ko kayang lutuin. HMPH, ang yabang Montag. Kahit si Chef Zhang namin, ay hindi nagsasalita ng ganyan. SA Itzura Montag. Mukhang hindi mo nga kayang hawakan ang kusilyo. Tapos magsasalita ka pa ng ganyan? Wala talaga akong sinabi. Si? Kung ganyan, gupitin mo itong tukwa at gawin mong bulaklak. Kung hindi mo kaya, lumayas ka na lang. Ano ba naman yan? Madali lang yan. Ako. Ipapakita ko sa iyo ang mas magaling. Ang paggupit ng bulaklak sa labanos, madali lang yan. Ang paggupit ng bulaklak sa tukwa, yan ang tunay na galing. Pero, mas madaling ang labanos dahil matigas at madaling hawakan. Parehong magkaiba ang hirap. At kahit gumamit siya ng labanos, ang bagal at clumsy ng galaw niya, mas mababa pa sa ordinaryong apprentice. Tapos na. Ito na ang ginawa mo? Ito na ang ginawa mo? Ito pan mo, yen. Huwag kang magmadali. Tapos na.
Ano, tong paru-paro? Akala NG paru-paro totong bulaklak. Ang ganda, parang toto. Hindi ka panipaniwala. Kahit ako hindi kayang gawin yan. Paano nagawa ng baguhan to? Kamusta? Ang galing ko, di ba? Parang totoo. May karapatan na ba akong manatili sa kusina? Kung gusto mong manatili dito, linisin mo na lang ang CR. Ikaw, Chef Sang, may problema. May customer na nagsabi. Sa oras ang kain natin, gusto nilang iPhone. Gusto nilang iPhone? Ano? Sinasabi nilang masama ang luto ko? Ito ba ang luto ninyo? Mukhang kahit aso ayaw kainin. Ako ang head chef ng restaurant na ito. Ano ang problema sa luto ka o? Ah, ikaw pala ang nagluto nito? Kahit aso ayaw kainin. Ano ba tingin mo sa amin, mga consumer? Mas mababa pa sa hayo? Ikaf. Ayaw mong tanggapin? Edi, maglaban tayo. Si Libiao pala to. Alam ko, siya ay Michelin level na chef. Parang nag-challenge siya. Chef Sang, baka hindi mo siya kaya. Hindi naman. Kung ganon, ilagay nyo ito sa inyong mga ulo. Kung hindi ako lalaban, paano na ako? Makakatayo pa sa hinaha? Sige, laban. Okay. Kung matalo ka, sarado agad kayo, ha? Kung nandito lang siya, walang problema sa lahat. Zia ba yung apprentice NG Cooking King? mukhang talo na yung loko. Ano nang ginagawa mo dito? Hindi mahalaga kung nandito ako o hindi, ang mahalaga kung matalo. At talagang ilagay yung kakang hindi kinakita ng aso. Mukhang mababaliw sa galit yung walang hiya na may-ari. Ikaf. Ano naman? Isa kang tagalinis ng CCC. Ano na kinalaman mo? Anong masama sa paglilinis ng siye? Kahit tagalinis ako ngayon. Di magtatagal, magiging head chef din ako. Tagalinis ng CCC, pangarap ng mataas ah. Ikaw. Hala, nagsimula na ang laban. Pareho tayong gagawa ng isang putahe. Ang mga bisita ang magiging hurado. Ang makakuha na mas maaming papuri ang mananalo. Kaya. Gawin nating labanan ang pork with green peppers. Madali lang yan. Sige. Labanan na pork with green peppers. Kain. Tapos na. Malambot ang karni. Malutong ang green peppers ah. Sakto ang alat, ang saa. Tikman Montag, 2. Mas masarap yung kanina, pero kung ikukumpara dito, mas maganda, 2. Perpektong naghalo. Ang green peppers at kani, sa unang subo pa lang, amoy na amoy. Ang bango, uunga. Botohan na. Ako, kay Chef Lai ako. Ako rin. Nakita Montag? Isang malinaw na panalo. Hay. Ang may-ari dito, bukod sa walang hiya, bulag pa. Kazinga, nakuha na yung dating chef. Kaya si Zhang Dehay na lang ang pumalit. Ano nang silbi ng puro salita? Kaya mo ba? Noong mga panahon na yon, wala akong kalaban-laban. Walang nakakatalo sa akin. Ano nang sinabi mo? Hindi pwede. Hindi ako matatalo. Ayoko maniwala.
Ito. Talagang mas magaling siya. Alam mo na ang agwat natin. Tingnan mo ang buong. Walang kayang makipaglaban. Alice. Ikabit Montag ang plaka. Sandali. Gustong magpasikat ng batang ito sa harap ni Bosu. Zia, Zenobea, tu, hindi makakain. Ano ang ginagawa mo dito? Umalis ka na. Kung hindi nyo kaya, umalis kayo. Oy. Zeno ka? Sa itsura mo, hindi ka mukhang chef. Hindi na siya chef. Ikaw na tagalinis lang ng CR. May karapatan ka bang magsalita? Ano? Tagalinis ng CR? Ha ha ha. Wala na ba kayong tao? Nagpadala pa kayo ng tagalinis ng CR para lumaban. Ano naman kung tagalinis ng CR? Baka naman takot ka pa sa isang tagalinis ng sea. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ka pa nahiya? Huwag mong isipin na dahil magaling ka sa paggagamit ng kusilyo, pwede ka na magpasikat dito. Hindi ito lugar para sa'yo. Pero kung kayo ang lalaban, hindi naman kayo magaling. Ikaf. Aba, ang kapal mo. Pwede kitang labanan. Pero dapat mong malaman kung ano ang kapalit kapag natalo ka. Kung ako ang natalo, kahit ano ang gusto mo. Pero kung ikaw ang natalo, ang lahat ng ating usapan mawawala. Ziege. Kung ako ang natalo, pwede kitang maging estudyante. Huwag na, wala akong estudyanteng matanda. Ikaf. Ayoko nang makipagtalo, sa pagluluto na lang tayo magkakaintindihan. Hoy, hindi ka pwedeng sumali, hayaan mo siya kapag natalo. Pwede ko siyang pagbintangan. Bakit ba ito nakikisali? Nagkakagulo lang. Nahanap na ba ang estudyante ng Cooking King? Kung nandito siya, lahat ng problema malulutas. Bakit hindi niyo pa hanapin? Ziege. Para walang magsabi na inaapi ko ang bata, kayo ay magaling sa sariwa. Kaya sariwa ang ating tema. Ano sa tingin mo? Hayaan na kung ano ang alam mo para walang magsabi. Naku, Ikaf. Ikaw ang may gusto nito. Isda ang ating labanan. mabuti. Ang galing ng pagputol. Magaling lang sa pagputol, ang lakas ng loob. Makipagkumpetensya kay Libiao. Kilala si Libiao sa paggawa ng isda. Nakalaban pa niya, maliit na bagay lang. Hindi. Ang teknik, buong isda tinanggal ang buto. Hindi ko inasahan. Ang galing pala ni Libiao sa pagluluto. Ganito na pala. Hindi ako nagkamali ng talo sa kanya. Ano pa ginagawa mo dito? Gusto mo bang masira ang mukha natin? Kayo ang sumira ng mukha ng Zen Weilo. Ikaf, si Libiao ay chef na Antas Michelin. Hindi ka makakatalo sa kanya. Tama. Kahit si Chef Zhang natin, hindi kaya. Ano ka ba? Kung hindi nyo kaya, ibig sabihin lang mahina kayo. Hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Ikaw, mayabang, walang respeto. Mamaya, iyak ka. Tapos. Labas. Ang bango, mukhang simple lang ang putahe. Walang dekorasyon sa labas, ito kaya. Ang puta es aman han kwan 11, tama, iton ga. Kwan tang wang yu. Ano? Medyo may alam din pala kayo, itong putahe. Ay ang pinakamagandang isda sa manhan kwansi, guantang huwang. Yu, tama ba? Hindi ko inasahan na makikita ko ito ngayon. Ang guantang huwang yu, napakahirap gawin, maging sa pagputol o pagkontrol ng apoy, napakahigpit ng standards. Kahit maliit na pagkakamali, babagsak ang buong putahe. Ganun ba kahirap? Tara, tikman ka o. Malambot at sariwa ang isda. Ang sabaw, masarap at malinamnam.
Ang lasa, napakasaya. Ang palaman at isda, naghalo ng perpekto, parang. Perpektong kombinasyon, haha, nakita mo ba? Ito ang tunay kong kakayahan. Hindi pa kayo susuko? Noon pa sinabing umalis ka, ngayon paano ka aalis? Huwag kayong magmadali, hindi pa ninyo nakikita ang putahe ko. May pak-isa ka pa bang manalo? Kung mananalo siya, ibibigay ko sa kanya ang posisyon ko. Itong Guantang Huangyu ay pinakamataas na antas sa Manhan Quanzi. Kung gusto mong manalo, dapat ilabas mo ang pinakamagandang putahe. Tama ka. Ito ba ang sikat na putaheng iyon? Oo, iyon ga. Napakakomplikado ng paraan ng pagluluto nito. Matagal nang nawala. Hindi ako naniniwala na kaya mo ito, bata. Pareho. Ikaw, ito ba ay? Paano mo naman nasabi na hindi ito ang ginawa ko? Ito ba ang pinag-usapang? Kunlun abalone? Ang putaheng ito, hindi ba ito ang pinakamataas na antas sa mundo ng pagkain? Parang ang Chef King lang ang may alam kung paano ito lutuin. Pero paano niya? Baka siya ang estudyante ng Chef King. Ito ang pinakamahalagang putahe sa Manchu Han Imperial Feast. Inaguri ang hari ng mga pagkain. Kahit na isang batang tulad niya, kahit na ang mga veterano sa industriya ng pagkain, hindi nila ito kayang gawin. Paano ito nangyari? Ito ay pakitang tao lang. Hindi ako naniniwala na kaya niya itong lutuin. Kunlun abalone. Naku! Bakit ang bilis maubos? Kumusta ang lasa? Ang bango. Hindi ba masarap? Ang lasa, naku. Sabihin mo na. Nainit na ako. Masarap. Sobrang sa. Hindi lang masarap. Ito ay tunay na kagilagilalas. Walang katulad sa mundo. Iboboto ko siya. Kung ikukumpara sa stuffed yellow croaker, basura lang iyon. Iboboto ko rin ang kunlun abalon. Ako rin. Hindi kaya? Imposible. Chef Lai, ikaw ay profesional na chef. Sabihin mo nga, ang putaheng ito. Kumusta talaga? Malambot, chewy, at crispy. Ang amoy nito, puno ang buong paligid. Natalo ako. Linyang, sino ka talaga? Hindi kahihiyan ang matalo sa sikat na kunlun abalon. Mas magaling ka sa akin, inatanggap ko. Sinabi mo kanina, ang head chef na yon ay akin na. Alis na. Huwag kayong mag-alala, kayo pa rin ang pinakamahalaga sa amin. Ang bata lang ay swerte. Nasaan na si Linyang? Ang bata, siya. Ano ba ang silbi ninyo? Kailan pa tayo nangangailangan ng isang tagalinis para magpakitang gilas? Boss Su, ang pangyayaring ito. Biglang kasi, hindi kami handa. Bakit nanalo si Linyang? Boss Su, ang batang si Linyang, puso at maaming kalokohan. Mukhang si Li Biao talaga yon. Ang naganap. Kung talagang magaling siya, bakit nasa kusina lang siya? Nagwawalis at naglilinis? At saka, matagal nang nawala ang Kunlun Baofu, hindi namin yon nakita. Sino ang nakakaalam kung totoo yon, Boss Su? Sabi nila masarap ang Kunlun Baofu, pero wala sa atin. Ang nakakatikim, kaya paano natin masasabing masarap talaga? Hindi ba sa salita lang nila yon? Pa sa akin, yung lalaki, ay kasabot talaga nila. Sinadya lang niyang sirain ang ating tindahan. Oo nga. Ganun pala. Nakabaliw ka ba? Ito ay opisina ng presidente, ikaw ay isang tagalinis. Anong ginagawa mo ito? Ako, At saka, hindi mo ba sinabi, sa labas huwag mong ipagsabi ang ating relasyon? Ngayon tinawag mo ako rito. Paano kung may makakita at kumalat ang chismis? para nang wala akong oras. Para makipag-away sa'yo. Hindi ko inakala na para lang mapansin mo ako, gagamit ka. Ng ganitong masamang paraan. Anong sinasabi mo? Ako ay masama. Ikaw ang nakipagsabuatan kay Libiao at iba pa para magulo. Tapos saka mo sila tatalunin. Para lang makuha ang aking pagtingin. Tama ba? Ang sinasabi ko, Ang ibig mong sabihin, kasabwat ko sila.
Kung hindi, ano pa? Pero dapat kong aminin, ang galing mo. Muntik na akong malinlang mo. Ang card na ito ay may 1,000,000. Kunin mo at umalis ka. Ayokong makita ka pa ulit. May sakit ka ba sa utak o napapanood mo lang ang mga teleserye? Ayoko na lang sayangin ang oras ko sa'yo. Ikaw, At saka, ang sahod ng tagalinis sa ating hotel ay 3,000 lang. Tapos sasabihin mong may 1,000,000 sa card. Nagbibiro ka ba? Loko. Akala mo talaga maganda kang presidente. You. ito. Dapat niyang ayusin to. Bossu, ano es palagay Montag? Ano sa palagay mo? Bilong head chef, ito lang ang mga basura. Ang ihahain mo para kay Bossu. Paano naging basura ito? Ang pagluluto ay dapat may kulay, lasa at amoy. Wala ka ni isa sa mga ito. Kung hindi ito basura, ano pa? Oo. Nang umalis si Master Zhao, ikaw ang pumalit bilang head chef. Pero ngayon, mukhang hindi ka karapat dapat sa posisyong ito. Lalo na sa laban ngayon, muntik mo na kaming mapahiya. Bossu, huwag kang magmadali, mayroon pa kaming specialty dish. Dalhin nyo na lahat ng specialty dishes dito. Bossu, subukan muna ninyo itong hipon. Malutong ang balat, at malambot at masarap ang laman ng hipon. Subukan ninyo itong 8 treasure meatballs. Ang meatballs na ito ay gawa sa 8 uri ng sangkap na pinagsama-sama. Pagkatapos, pinahiran ito na malakit na kanin. Pagkaluto, mabango at malasa ito. Subukan ninyo itong Supreme Bude Jumps Over the Wall. Ito ay itinuro sa akin mismo ni Master Zhao. Ang lasa nito ay halos kapareho ng kanyang ginawa. Bossu, kayo po. Kung hindi ninyo maipapakita ngayon ang isang putahe na magugustuhan ko, lahat kayo ay aalis na. Opo, ay naku. Kung hindi pa tayo makakagawa ng isang putahe na magugustuhan ni Bossu, lahat tayo sa kusina ay aalis na. Nag-serve na tayo ng 3 specialty dishes. Hindi pa rin ba magugustuhan ni Bossu? Ang hirap palaga ng panlasa niya. Hindi dahil masyadong mapili ang panlasa ni Bossu, kundi dahil hindi talaga maganda ang ginawa nyo. Ikaw, ang tagalinis ng CR, ano ang ginagawa mo dito? Tama. Ito ang aming specialty dish. Wala kang karapatang magkomento dito. Mag, comment ka pa. Ganyan lang ang level ninyo, tapos specialty dish pa ang tawag. Ay cow. Kung tama ang hinala ko, itong hipon. Ginamit lang ninyo ang harina, tama ba? Kahit malutong ito pagkaprito. Pero kapag na-expose sa hangin, madali itong lumambot dahil sa humidity. Ang tamang paraan ay paghaluin ang harina at starch. Sa ratio na 3:1. Dagdag pa ng yeast at baking soda para ang butter ay malutong at matagal bago lumambot. At itong 8 treasure meatballs, nilagyan nyo ng scallion para sa lasa. Tama naman, pero ang problema, maaga nyo itong inilagay. Ano ibig mong sabihin? Paghalo ninyo ng ingredients, sabay-sabay nyong hinalo, tama ba? Ano ang problema doon? Siyempre may kapag naroon tayo sa mga ibang dishes. Pagtagal, ang scallion ay magiging dilaw dahil sa asin na toyo. At magkakaroon ng sulfur smell, parang tira-tirang pagkain. Ang tamang paraan ay haluin muna ang lahat ng ingredients. Bago ilagay ang scallion at lagyan ng mainit na mantika. Para mas masarap. Ganito dapat ang tamang paraan. Maaaring ganap na may padama ang lasa ng sibuyas. At mapanatili ang kulay berde nito ng matagal. Ganun ba? Kung gayon ang pinakamagandang putaheng ito. Bude jumps over the wall ay walang problema. Higit SI Bossu. Ay hindi pa rin nasisiyahan. Mas malaki ang problema, ang abalon sa Badha Jumps Over the Wall. Ay dapat gamitin ang tuyong abalon na nababad sa tubig, ngunit para makatipid ng oras. Hindi pa ganap na nababad ang tuyong abalon ay niluto na nyo. Hindi nito maipapalabas ng buo ang collagen na taglay ng abalon. Tingnan mo itong Badha Jumps Over the Wall, parang tubig lang. Madali lang magsalita, kung talagang magaling ka. Bakit mo isang na makakapagpasaya kay Bossu, ito lang. Walang kahirap-hirap ito, panoorin mo. Ngayon ay tira-tira na lang ang natitira. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Naubos na ang mga sangkap. Mahirap gumawa ng walang sangkap. Lin, huwag ka na lang.
Mag-aksaya ng oras dito. Kung hindi nyo kaya, hindi ibig sabihin ay hindi ko kaya. Ikaf. Panoorin mo. Diyos ko. Tapos na. Noodles SA sauce. Ipapakain mo kay Bosu ang ganitong klaseng mumurahing pagkain. Bosu, kung maaari naming kunin. Ang estudyante ng hari ng pagluluto bilang punong chef, tiyak na malalampasan natin ang krisis na ito. Kailangan mong hanapin ang estudyante ng hari ng pagluluto basta pumayag siya. Handa akong tanggapin ang anumang kondisyon niya. Opo. Sino ang nag-utos na dalhin ang noodles sa sauce? Bosu, ipapababa ko kaagad ito. Sandali. Bosu, ito po. Ang lasa nito ay... Ito ay hindi ordinaryong noodles sa sauce. Ang pansit na ito ay gawa sa puti ng itlog, walang kahit isang patak ng tubig, 3 bises na pahinga, pagmamasa at pagpapatak. Bago ito maging ganito. Tama, ito mismo ang lasa. Sino ang gumawa ng noodles sa sauce na ito? Gusto ko siyang makita agad. Ha? Anong ginagawa mo? Wala kang hiya sa noodles sa sauce mo. Matapos matikman ni Bosu ang noodles sa sauce mo, galit na galit siya ngayon at gustong makita ka. Sumama ka sa akin. Hindi naman siguro. Maaari. Hoy hoy. Ang lasa ng noodles sa sauce na ito ay katulad ng kinain ko sa hari ng pagluluto. Eksaktong kapareho. Ibig sabihin, ang estudyante ng hari ng pagluluto ay narito mismo. Bosu, baka nakakamali ka? Ang galing. Tama, ito mismo ang lasa niya. GE, dinala ko na, yang bata. Sinong nagsabing masama ang pansit na ginawa ko? Ikaw, Ikaw ay yung kumain ng pansit kong gisado at nagsabing masama. Hoy, parang sinadya mo iyang ipahiya ako at mawala ng trabaho. Di ba? ikaw talaga ang gumawa ng pansit na gisado. Sino pa ba kung di ako? Ang lasa ng pansit na gisado ito ay kapareho ng ginawa noon ng estudyante ng hari ng pagluluto. Eksaktong kapareho. Baka ikaw ang estudyante ng hari ng pagluluto. Ano? Ang batang to ang estudyante ng hari ng pagluluto. At may koneksyon pa kay Bosu? Ano nang pinagsasasabi mo dyan? Pagbaba mo, huwag mong sabihing estudyante kita. Baka mapahamak ako. Sinabi sa akin ng maestro ko na huwag ikalat na estudyante niya ako. At noong kabataan niya, marami siyang naiwang gulo sa ibaba ng bundok. Kung malalaman ng iba na estudyante niya ako, baka ako pag-initan at gantihan. Ayoko. Talagang di ko pwedeng aminin. Anong estudyante ng hari ng pagluluto? Hindi ko yan alam. Bakit kapareho ng estudyante ng hari ng pagluluto ang lasa ng pansit mong gisado? Eksaktong kapareho. Kasi yun kasi. Sige, dahil taimtim kang nagtatanong. Maawain akong sasabihin sa'yo. Noong una, nakilala ko ang isang misteryosong bihasang lalaki. Nakita niyang matalino ako. Gwapo, matangkad at kahali-halina. Diretsuhin mo na. Basta, naisip niyang maganda ang ugali ko, kaya tinuruan niya ako. Nang kaunting kasanayan sa pagluluto. Nang matikman ko, masarap naman ang lasa. At alam mo ba kung nasaan ngayon ang estudyante ng hari ng pagluluto? Bigla na lang siyang nawawala at dumarating, parang hindi mahagila. Saan mo siya hahanapin? Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Tingin ka utoto. Tingnan mo itsura ng taong to. Paano siya magiging estudyante ng hari ng pagluluto? Baka nga nagkakamali ako. Uun ka, Bosu. Isa lang siyang utility worker sa aming restaurant. Swerteng natuto ng ilang putahe. Tiyak na nagkakamali kayo. Bosu, kayo ay. Teka. Ikaw si Bosu, ang may-ari ng Zenwelo. Kung hindi, Tingnan mo tong lalaking ito. Nagpapanggap na walang alam
Mukha talagang totoo. Naku. Hindi ko inakala na siya pala ang boss ko. Sayang, dati ko pa siyang inaaway. Hindi mo ba alam? Kung hayaan mo lang na aminin mo ng maayos, baka mas lalo pa kitang pahalagahan. Pero ngayon, itong itsura mo. Plastic, nakakadiri talaga. Ako, Bossu, yung si Chef sanget iba PA? Hindi nila kaya ang trabaho bilang head chef. Kung mananatili pa sila, ikahihiya lang natin. Tanggalin na silang lahat agad. Siege. Uwag. Bossu, pakinggan mo muna ako. Teka muna. Hindi ko talaga alam ang totoong pagkatao mo. Ay, kasal lang tayo dahil sa utos ng master ko. Ay, hindi pa ako tapos magsalita. Teka muna. Hindi pa ako tapos, huwag kang aalis. Hoy, akala mo kung sino ka dahil lang sa pera mo. Balang araw, ako ang magiging tunay na asawa mo. Kahit isang pirasong papel, inaapi mo ako. 10 taong relasyon, tapos nagkakagulo sa ibang lalaki. 3 araw at gabi na gulo sa male model sa sariling negosyo. Ay, teka. Yung kanina. Scammer ka pala. Bossu, yung bunso mong kapatid. Laging ginagamit ang pangalan mo sa mga gimikan. Nag-alala ako sa gulo niyang buhay. Baka makaapekto sa reputasyon mo. Baka gusto mong magpaliwanag. Hindi na. Ang chismis, titigil sa taong matalino. Nga pala, pansamantala, silinyang na muna ang head chef. Huwag mo siyang pababayaan. Tinanggal mo si Zhang Dehai sa pwesto. Tapos si Mr. ang pumalit. Baka naman may gusto ka sa kanya? Ano ba yung sinasabi mo? Talagang magaling lang si Linyang. Kung wala talagang mahanap na apprentice ng Cooking King, siya muna. Para sa Divine Competition, pwede na siyang magsanay. Malapit na dumating ang sasakyan ni Hae. Bilisan nyo. Bilis, sakay na. Suking Q, pinutol mo ang kabuhayan namin. Ito lahat ay dahil sa iyo. Sige, ipapagawa ko na agad. Ingat, Hindi ba marunong magmaneho tong taong to? umalis ka dyan. Zhang Dehai, kayo pala? Ano ba ang balak nyo? Binasag mo ang kabuhayan ng mga kapatiran namin. Ano sa palagay mo ang gagawin namin? Tama yata. Dapat malapit lang dito ang bahay ni Boss Su. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Tama, ngayon ay lipunan na may batas. Bahala na sa batas niya. Ngayon, wala na kaming makain. Kung ganun, samahan muna ninyo kami. Tigil. Ikaf na naman. Ikaw, Ano ang balak niyo? Dahil sa iyo, nawalan kami ng trabaho. Ngayon, nagpakita ka pa. Zugot. ingat. Ako ang bahala. Zugot. Linyang, Southern mo family fist, pasensya na. Linyang, Punyeta ka. Halika. Linyang, Kayo naman. Bilis, umalis na tayo. Linyang, Bilis, umalis na. Bossu, bilis, umalis na. Linyang, Bilis, Bossu, alis na tayo. Nakatakas yung dalawang yun.
Dahil sa kanya. Suntukin ninyo, suntukin. Hindi ba marunong kang magluto? Gayon, zizireng ka o. Ang mga kamay mo. Hindi na tayo dapat dito. Itapon ninyo siya. Alis na. Ikaw ang may kasalanan nito. Pwe. Kanina nandito PA, ngayon wala na. Hanapin ninyo. 1 bilyon ang premyo. Kahit ano, hanapin ninyo. Siya para sa akin. Opo. Tangang lalaki sa malaking kabayo. Tangang lalaki sa malaking kabayo. Phase 1 snack shop. Mahilig sa basura, hindi sa bahay. Ano ang ginagawa ninyo? Ayos ka lang? Ang kahabag-habag. Ate, kakain ka ba? Huwag mo nang kainin yan, sumama ka na sa akin. Ginagawa na naman ni Boss Shen ang mabuti. Para kanino kaya ito? Kahit mga pulubi ay pinapasok pa sa loob, Manager Zhuang, sa tingin ko, nababaliw na siya sa paghahanap ng lalaki. At binababa pa ang presyo. Lahat ay pupunta. Sa kanilang tindahan para kumain, nawawalan na kami ng negosyo. Huwag kang mag-alala, hindi na siya tatagal. Eat Hong, may paraan ka biye? Hintayin mo na lang. Pag nagutom ka, pumunta ka na lang sa tindahan ko. Huwag ka nang makipag-agawan sa aso. Ang sarap ng malaking siopaw. Alam mo pa ba ang pangalan mo? Saan ka nakatira? Ako si Kunkun, mahilig ako sa pagkanta at pagsayaw. Kawawa naman, hindi na alam ang sariling pangalan. Tingnan mo 8 Fei 1. May breaking news tayo, missing person notice. Ang makakahanap kay Linyang, bibigyan ng 100 milyon cash. Woo, 100 milyon cash, ang daming pwedeng bilhin. French fries at spicy noodles. Linyang. Ako si Linyang. Ikaf si Linyang? Talagang masyado siyang tanga. Oo, ikaf si Linyang. AKO Rin SI Linyang. Kung kayong lahat ay si Linyang, edi yayaman na ako. Boss. Ayoko na. Humanap ka na lang ng iba. Bakit naman, Master Chen? At malapit na ang mga bata. Mag-out ng school at oras na ng pagkain. Ano ba ang kinalaman ng mga batang ito sa akin? Gusto ka ulang. Gumawa ng ilang pera dito. Ngunit kailangan mong kumuha ng mga pag-ibig na pagkain. Paano na ako? Ubusin mo ba ang aking kita? Gusto ko lang na makakain ang mga bata ng mura at masustansya. Ano ang kinalaman ko doon? Ang ginagawa ko sa iyo ay mga murang fast food. Paano ako angat? Ang aking pangarap ay upang lumahok sa kompetisyon ng Diyos. Gumawa ng ilang high-end na pagluluto at maging tulad ng isang pagluluto. Wala akong oras para sayangin dito. Pwede bang tulungan mo ako ng 2 araw hanggang makahanap ako ng bagong chef? Hindi pwede. Kung hanggang tanghali na lang, may isang importanteng tao na darating para mag-inspeksyon. Tingnan mo. Oh, Tito Kian, tulungan mo naman si Ate Fei Huan. Sige, nakakainis. Dumating ang board ng paaralan upang inspeksan. Paborito nila ang tomato scrambled egg na ginagawa mo. Kung alis ka, wala na ang student meal project na ito. Mas mabuti pangga. Anong ginagawa mo sa tindahan ko? Siyempre, para sunduin ang bagong chef ko. Bahay? Ano? Sa totoo lang, ngayon, opisyal na akong sumali sa restaurant ni Ate Hong.
Ang sama mo naman, sa ganitong critical na panahon ka paalis. Tapos pupunta ka pa sa kabilang side. Hindi mo alam. Nakaaway siya ni Ate Juan? Tama, noong wala kang matirhan. Si Ate Juan ang tumulong sa'yo. Pinag-aral ka pa ng pagluluto. Ikaw, kapatapat ka kay Ate Juan? Nasayang ang 3 taon ko dito. Sapat na yon para sa kanya, dapat ba? Habang buhay akong manatili dito, Tama, ang tao ay laging umaesenso, tulad ng tubig na pababa, kayo. Huwag nyo nang hadlangan ang kinabukasan ni Chef Kian. Sige, Chef Kian, kung desidido ka na, umalis ka na. Sana'y magtagumpay ka. alis na. Ate Juan, may POAKOS ayo. Walang silbi ang pagiging mabait sa mundong ito. Ang pagkamal ng pera ang tunay na mahalaga. Palam 81. Zikian Yu. Talagang walang kwenta. Uunga. May kanya-kanya tayong pangarap. Hayaan mo na siya. Ete, gusto ko ng scrambled egg na may kamatis. Gutom na ang mga bata, maghanda na tayo ng pagkain. Si. Ezia? Kanina ko lang siya nakita sa kalsada. Dalhin mo na siya para magpalit ng damit. Si. Tara na. Mahilig ako sa pagkanta, pagsayaw. Kuya, ano ang hilig mo? Ang baho. Dalhin muna kita maligo. By Tara na. By Socks Brand. Ang dami naman. Dumadami pa ang tao. Bilisan mo. Sige. Ate Juan, tingnan Montag. Ay naku. Ito ba ay yung tao kanina? Itwan, nagulat ka rin no? Kanina. Halos hindi ko siya nakilala. Ano ang nangyari? Eri. Xiaowang, tulungan mo siyang lumabas para magpahinga. Si. Ate Juan, ano ang ginangyari? 8. Okay ka lang. Grabe ang paso. Mukhang hindi na siya makakapagluto. Lalabas na lang ako at sasabihin sa mga bata. Para kumain na lang sa ibang bahay. Si. Nasaan na sila? Tumakbo na sila sa tabi para kumain. Ano? 40% off, libre ang inumin. Kitang-kita na gustong-gusto nila tayong patayin. Tama na, Xiaowang. Huwag kayong mag-alala, board member, ang shop na ito ang i-recommenda ko. Hindi lang mura ang presyo, masarap pa ang lasa, malinis pa ang kalinisan. Mag-order kayo pa sa mga bata. Siguradong walang problema. Naku. Hindi ako nagbobola sa inyo, kahit maliit ang shop na ito. Ang daming tao na kumakain dito araw-araw. Hindi ka makakapila kung hindi ka maaga. Juan, ano ang ginangyari? Bakit ang tahimik ngayon? Pasensya na, Director Son, umalis na ang chef namin. Nasunog din ang kamay ko, hindi ako makakapagluto. Ano? Dinadala ko pa naman ang board member para mag-inspect at mag-order ng pagkain. Bakit na yon KPA na kaganito, Director Son? Ang dami mong magagandang sinabi tungkol sa shop na ito sa hap ko. Tapos ganito ang resulta. Hindi kaya. May tinanggap kang pabor mula sa kanila? Naku, sa ngalan ng langit at lupa. Wala talaga. Alam mo sa sarili mo. Pasensya na, Director Son. Ay kao. Naku, board member, pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Ano ang amoy ito? Ang pango. Naku, ang amoy na iyan ay galing sa aming restaurant. SA inyo? Tingnan ninyo ang negosyo namin, ang mga bata sa paligid. Gustong-gusto ang pagkain namin. Talaga? Pero dati parang walang tao sa inyo. Naku, es atuto lang ang chef nila. Ngayon ay nasa amin na.
Ganong pala. Board member, narinig ko na pupuntahan ninyo ngayon para mag-inspect at mag-order ng pagkain. Bakit hindi? Pumunta na lang kayo sa amin. Siguradong masisyahan kayo. Tama, puntahan na lang natin ang shop ninyo. Tara na, kayo po muna. Director-san, Ito. Ate Juan, tingnan mo ang mukha niyang yan, parang nagwagi na. Pwey, Kilala ko si Kianju. Hindi ganyan kabango ang luto niya. tama kayo, ang amoy. Parang galing sa shop natin. Bilisan nating tingnan. Ang sarap. Gusto pa namin mas masarap ka sa dati. Bakit nandyan ang tangang yan sa kusina? Marunong PA magluto? Ang bango. Sobrang bango. Ito yung amoy kanina. Ang ganda naman, Ate Juan, parang nakatsamba tayo hindi kayamanan. Ang galing mo talaga, Kunkun. Subukan mo na po, Pangulo. Siguradong masisyahan ka. Nga, susubukan ko na. Ang sarap talaga. Noong sinabi mo sa akin na masarap magluto ang chef na ito, hindi ako naniwala. Ngayong natikman ka tutungga ang sinabi Montag. Pasensya na kanina, hindi ko inakala na si Chef Kian ay nagtatrabaho na dito. Ganito na lang, simula ngayon, 2,000 pagkain para sa mga estudyante. Sa inyo na kami order. Salamat po, Pangulo. At saka, sa tingin ko, ang galing mo. Pwedeng-pwede kang sumali sa Divine Cooking Competition. Talaga po? Maraming salamat to. Magmamano na po ako. Sige, makinig ka. Masarap nga ang luto Montag, pero parang iba ang amoy kumpara kanina. Hindi kaya? Edihong, ang mga bisita sa tindahan. Lahat lumipat sa kabilang side. Ano? Tingnan ka o. Tignan din natin. Sige, Tara. Nene, gutom na AKO. Bakit ang tagal? Malapit na. Ang sarap. Gusto ko pa ng isa. Sulit na sulit. Mas masarap pa kaysa sa 5-star hotel. Ang bango, galing sa kusina. Kanina sabi ni Ate Juan, sarado sila ngayon. Tignan natin sa loob. Sige, bawal pumasok sa kusina. Ang bango, wala naman daw tao sa kusina nila. Imposible, walang chef na mas magaling sa akin. Anong ginagawa ninyo dito? Siya ang nagluto ng mga ito. Masarap, di ba? Amoyin ka o. Ang bango talaga. Tikman ka o ulit. Hoy, ano NG ginagawa Montag? Umalis ka diyan. 8181. Ang sarap, walang kapantay. Kumpa sa kinain kanina, paang basura lang. Hahaha, imposible, imposible. Paano makakapantay sa akin ang luto ng isang tanga? Chef Kian. Ang lasa. Masarap, di ba? Chef Kian, bakit hindi ka na lang sumama sa kanya? Matuto ka sa kanya. Ang sarap ng scrambled egg with tomato niya. Tumahimik ka. Nagkakamali ka ba? Papakaralin Montag ako sa isang tanga? Mag-aral magluto, tanga. Ano ang pangalan mo? Ako si Kunkun, mahilig ako sa pagkanta at pagsayaw. Nakita nyo na? Kahit sariling pangalan. Ay hindi alam, nag-aral pa magluto. Baka isang araw. Maglagay pa ng pestisidyo sa pagkain, hindi niya alam. Kianyu, sobra na yang sinabi Montag. Mali ba ang sinabi ni Master Kian? Umaasa sa isang tanga na marunong lang magluto ng scrambled egg with tomato para bumangon. Panaginip lang yan. Tama, kahit gaano kasarap, sawarin ang mga customer. Kung wala ako, walang kwenta ang restaurant nyo. Maghintay kayong magsara. Tara. Nakita ko ang mga suga sa katawan niya, halatang. Sinaktan ng may masamang hangarin. Pero kahit ganun, nakakagawa pa rin siya. Ng napakasarap na pagkain. Hindi ko maisip kung gaano kasarap. Ang luto niya kung normal siya. Ang sakit-sakit niya. Wala na ba talagang
Pag-asa na gumaling siya. Meron, pero grabe ang sugat niya. Gumaling. Kailangan ng hindi bababa sa 1 milyon. 5 million? May naisip akong paan. Anong paraan? Narinig ko na si Boss Su ay may anorexia. Sabi ng pamilya niya, kung sino ang makakapagpagaling sa kanya, makakatanggap ng 1 milyon. Ang ganda. Ang sarap ng scrambled egg with tomato niya. Pokongo ko yun yang. Pagalingin si Boss Su. Tatawagan ko na siya ngayon. Hello, si Boss Su ba ito? Hello, hindi maganda ang pakiramdam ni Boss Su ngayon. Nagpapahinga siya. Pwede mo sa akin sabihin. Ganito kasi, may nakilala akong chef na ang sarap magluto. Baka kaya niyang pagalingin si Boss Su. Talaga? Puntahan niya ngayong gabi sa Cloud Mountain Villa para subukan. Si? Kumusta? Huwag mong sabihin hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon. Ngayong gabi sa Cloud Mountain Villa, kailangan niyong samantalahin ang pagkakataon. Sige, pupunta na kami ngayon. Lalabas tayo kasama si Ed, okay? Goan mo ang specialty mo. Scrambled egg with tomato. Lalabas? CJ. Lalabas tayo. Hehe. Si Boss Su, hindi pa rin kumakain. Palit na ng palit ng chef, mahigit 20 na. Bawat isa ay nangangako. Nagagalingin si Boss Su. Ang resulta lahat ay basura. Si Yao Liu, kanino ka tumawag kanina? May balita na ba tungkol kay Linyang? Hindi, Boss Su, may nagsabi na. May isang chef na posibleng makapagpagaling sa iyong pagkainis. Si Linyang para iligtas ako. Hanggang ngayon ay hindi pa alam kung buhay o patay. Paano ako makakakain? Nang may ganang kumain. Pero 3 araw na kayong hindi kumakain. Paano kayo makakayanan ng katawan? Lumabas ka. Ayaw pa rin bang kumain ng kahit ano ang binibini? Paano na ito? Kung sakaling may mangyaring masama, paano ko ipapaliwanag kay Lola? Tio Fu, huwag masyadong mag-alala. Inanyayahan ko sa hapunan ngayon. Ang 3 sikat na chef ng Jiangcheng, siguradong makakapagpagaling sila. Sa pagkainis ni Boss Su. Hay, wala na tayong magagawa. Itong si Linyang, saan ba siya napunta? Hey, hahanapin ka o na lang ulit. Dahil Yunu Mountain Villa, dito na yata ito. Mamaya, kailangan talaga. Magpakita ng magandang performance, alam mo ba? Si Kunkun ay magpapakita ng magandang performance. Kayong dalawa, chef din ba kayo para sa aming binibini? Kumakain ka ba ng utot? Huwag kang magulo. Itong kapatid ko, medyo may problema sa utak. Huwag mo sanang pansinin. Zumama ka sa akin. Sa totoo lang, wala akong inaasahan sa pagluluto ninyo. Ang tanging kailangan ninyong gawin ay malinis at ligtas ang pagkain. Huwag kang mag-alala, garantisadong walang problema. Ito ang kusina, pasok na kayo. Salamat. Hello. Anong hello? Maghanda na kayo ng gulay. Hindi kami. Mga katulong sa kusina, kami ay special na. Nagpunta rito para magluto para kay Boss Su. Kayo lang? Sino ang naging guro ninyo? Saang restaurant kayo nagtatrabaho ngayon? First class chef BAKO? Ako. Ang ate ko ay may maliit na kainan sa tabi ng eskwelahan. Maraming nagkakagusto sa amin. Ganitong klaseng karanasan, mas mabuti pa ako. Nakita ninyo ba yung 3? Sila ang 3 sikat na chef ng Jiangcheng. Ito. Si Master Tzi, ang tinaguriang hari ng noodle sa Jiangcheng. Ang kanyang specialty, ang golden threadfish noodle soup, ay nanalo ng 3 bises. SA Noodle Cooking Competition. At ito naman si Master Wu, ang kanyang Jaded White Jade Soup. Ay napakasarap, kapag natikman mo, hindi mo makakalimutan. Kilala bilang hari ng sabaw ng Yuming River, at ito si Master Li. Ang kanyang control sa apoy ay perpekto, at ang kanyang specialty ay oil-fried double crispy, malambot at makinis. Siya ay naging hurado sa maraming culinary competitions. Oh. Narinig nyo ba ng malinaw? Narinig namin, pero kami ay narito para sa... Anong, pero? Magmadali kayo at mag-ani ng gulay. Ano ba ang pinag-usapan nyo? Handa na ba ang mga sangkap? Malapit na, magmadali kayo. Ano ang gagawin natin? Walang pagkakataon na ipakita ang aming kasanayan sa pagluluto. Hindi kaya talagang hindi magagaling ang kanyang sakit. Tapos na ang golden threadfish noodle soup. Tapos na rin ang pure jade white soup. Tapos na ang oil fried double crispy. Ang bilis naman.
Magmadali kayo, ihain na. Oh, teka. Hintayin Montag ako rito, okay? CJ, ate. Linyang, nasaan ka na? Ano itong amoy? Ang bango. Kuya Few, Ano po ang nangyari, Miss? ano itong amoy? Ano ba ang niluluto? Miss, namoy Montag rin? Si Secretary Liu ay nagimbita ng 3 sikat na chef mula sa Yuming River para gamutin ang iyong anorexia. Talaga? Ang bango, parang. Hindi kailangan kong tingnan. Miss, hintayin Montag ako. Miss, Nakita mo na ang kakayahan ng 3 sikat na chef. Ngayon alam mo na ang pagkakaiba ninyo. Ano itong amoy? Ang bango. Oo nga. Noodles with fried sauce. Ikaw ang gumawa? Ate, kain ka. Ito ang noodles. Ang sarap ng amoy. Ang amoy at lasa ay halos kapareho ng ginawa ng hari ng pagluluto. Mas masarap pa. Zino KBA talaga? Miss, dahan-dahan lang sa paglakad. Ang amoy, parang galing sa kusina. Miss, natural lang naman na may amoy ang pagkain na niluluto sa kusina. Hindi ba? Tama ka. Miss, handa na ang pagkain sa sala. Para na po. CJ, Kumusta po, Miss Su? hindi si Linyang. Maraming salamat sa inyong pagod. Bosu, es avakas kumain ka na. Espesyal kong inanyayahan ang 3 sikat na chef mula sa Yuming River para sa iyo. Bosu, ito po ang aking Golden Thread Fish Noodle Soup. Ito ang aking ginawang Zhu Fiki, White Jade Sauce. At ito naman ang aking Crispy Double Delight. Ang noodles na ito. Ano ang problema sa noodles na ito? Ang noodles na ito ay malambot at makinis, bawat hibla ay sumasabog sa bibig. Parang may musika na tumutugtog. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay si. Ang tinaguri ang Noodle King ng Minjang, Master Xi. Sobra naman ang papuri mo, Boss Su. Bosu, subukan mo naman itong sopas. Miss, subukan mo naman ito. Ang sopas na ito ay masarap at nakakaginhawa, parang bumabalik ang lakas ng katawan. Ang galing mong magluto ng sopas, tanging si. Ang soking ng Minjang, Master Gulang ang makakagawa nito. Akong kapo yun. Ang Crispy Double Delight ay malambot, makinis, at napakasarap. Ang husay mo sa pagkontrol ng apoy, parang bihasa na. Talagang karapat-dapat ang tawaging stir-fry king ng Minjang, Master Lee. Hindi naman, Boss Su. Sobra naman ang papuri mo. Kumusta, Bosu? Maganda ba ang aking paghahanda ngayong gabi? Ang 3 putahe na ito ay maganda. Pero malinaw na iba ito sa amoy kanina. Hindi kaya, ang mga chef ngayong gabi ay silang 3 lang. Oo nga. Hindi ito ang amoy ng 3 putahe na ito. Subukan ninyong amuyin. Ang 3 putahe na ito ay mabango. Pero iba ito sa amoy kanina. Hindi ito pareho. Totoo nga, ang amoy kanina ay mas malalim at mas masarap. At parang pamilyar pa. Naalala ko, ito ay amoy ng Zhejiangmian. Tama, amoy ng Zhejiangmian. May nagluto ba nito ngayon? Sino ang nagluto sa Zhejiangmian? Bala naman. Kayo ba? Ako ay magaling sa sopas. Hindi ako marunong magluto ng noodles. Ang aming ginawa ay ang aming mga specialty. Baka nagkamali ka lang ng amoy. Hindi, sigurado ako. Bosu, saan ka pupunta? Ang sarap, talagang napakasarap, na. Ito talaga ang pinakamasarap na noodles na kinain ko. Ang sarap, ang sarap.
Hindi ko inakala, ang tanga mo pala, pero ang galing mo. Oo nga, ang galing talaga ni Kunkun. Kung gusto mo, araw-araw kitang lutuan, ate. Kumusta, Boss Sue? Ong stir-fried tomato and egg. Naziahan ka ba? Si Boss Su ay nagimbita ng 3 sikat na chef ng Minjang. Wala kaming pagkakataon na magpakita. Ganon ba? Pero okay lang, bukas na ang grand competition. Basta't makakuha ng kampyonato, may 1 milyong pabuya. Bibigyan ko kayo ng 1 pwesto sa paligsahan. Talaga? Sige, pupunta kami agad. May pag-isa na naman tayo. Bilisan Montag, sumama ka sa ate Montag. Sandali, isama mo ako. Bakit walang tao? Sabi pa nga, siguradong may 1 dalubhasang chef sa loob. Kaming 3 lang ito, miss. Baka nagkakamali ka. Imposible, hindi ko makakalimutan ang amoy na iyon. Miss, Tama, ito talaga ang amoy. Ang sarap naman nito. hindi naman siguro ganoon kasarap. Subukan ko nga. Kamusta? Ang sarap talaga. Hindi naman siguro ganoon kasarap. Ibang klase talaga ang lasa nito. Hindi ko inaasahang ang ordinaryong pancit canton na ito ay magiging ganito kasarap. Sino ba ang gumawa nito? Isang tao lang ang kayang gumawa ng ganitong klaseng sarap. Baka siya? Tama. Estudyante ng hari ng pagluto. Ano? Yung kakayahan ay lumampas na sa hari ng pagluluto. Ang estudyante ng hari ng pagluluto, nandito lang kanina. Tama. Hindi ko malilimutan ang lasa na ito. Siya lang ang kayang gumawa nito. Bukas na ang dakilang paligsahan, kung maaari nating siyang anyayahan. Na lumaban para sa atin, tiyak na mananalo tayo. Ano pa ang hinihintay mo? Hanapin mo na siya. Sige. Dumating na rin kayo. Pasensya na sa paghihintay. Ang bilis ninyong tumakbo, muntik na kitang hindi maabutan. Bakit ka nandito? Hindi na importansya. Narinig ko na bukas. Sasali kayo sa dakilang paligsahan. Isama mo ako. Zeno ito? Kaibigan namin na nakilala sa bahay ni Bosu. Oo, magkaibigan tayo. Laro tayo, he. Sige kun, maglaro ka muna mag-isa es atabi. May mahalagang bagay pa tayong pag-usapan. Ang sama naman. Kun, halika rito. Sabihin mo na lang diretso ang gusto mong sabihin. Oo, sige diretso na lang. Beses na nalaman ko, maraming dalubhasang sasali sa dakilang paligsahan. Kahit ang ilang restaurant, gagastos na malaki para mag-uwi ng dalubhasa mula sa ibang bansa. Para manalo, handa silang gumastos na malaki para mag-uwi ng dalubhasa mula sa ibang bansa. Nag-anyaya ng pinakamahusay na dalubhasa. Kung ganong, kahit sumali tayo, mahirap manalo. Oo nga, ano ang gagawin natin? Dahil nasabi mo na ito, siguradong may paraan, di ba? Meron akong isang ideya, pero hindi ito siguradong solusyon. Sabihin Montag. Sa tingin ko, mahirap labanan ang mga eksperto. Sa pamamagitan lang ng isang tortang kamatis, ang tanging paraan ay naturuan siya ng espesyal ngayong gabi. Para maging pamilyar siya sa iba't ibang lutuin. Isang gabi lang? Oo. Hindi ka nagbibiro, di ba? Napakaikli ng oras. Kahit na normal ang kanyang pag-iisip, hindi ito possible. Hindi ba sinabi ko na ito ay hindi siguradong solusyon? Depende na lang sa kanyang talino kung gaano karami ang matututunan niya. Labas. Anong amoy ito na napakabango? Parang galing sa kusina ang amoy. Imposible, walang tao sa kusina. Hindi, talagang galing sa kusina. Kunkun, ikaw ba ang gumawa ng mga ito? Ate, kain. Ang maliliit na isdang ito, crispy sa labas at malambot sa loob. Perpektong luto at napanatili ang lasa ng isda. Ang sarap talaga. Subukan ko rin.
Ang manok na balo sa dahon ng lotus, mabango at malambot na madaling tanggalin sa buto. Ang isdang tilapia at tokwa, malinamnam ang lasa, perpektong kombinasyon ng isda at tokwa. At itong tukwa na hiniwa ng pino, bawat hibla ay parpareho ang laki. Kasing nipis ng buhok, ang galing ng paghiwa. Mahirap makahanap ng katulad nito ngayon. Ang galing. Ang mga putahe dito ay may iba't ibang paraan ng pagluluto, prito, gisa, pakuluan at iba pa. Talagang all around. Hindi na kailangan ng espesyal na pagsasanay. Siguradong mananalo tayo bukas. Ang ganda naman, kun. Magagamot na ang sakit mo. Masaya ako kapag masaya ang ate. Boss Su, Bakit ngayon ka lang dumating? May balita ka na ba? Bosu, hinanap na namin sa lahat ng lugar, pero wala pa ring balita. Linyang. Kung hindi ninyo mahagilap ang estudyante ng hari ng pagluluto, ano nang silbi ninyo? Bosu, anong gagawin natin ngayon? hindi naman tayo pwedeng sumuko, di ba? Hindi ba't si Boss Su ito? Zangdehay. Sumasali kayo sa paligsahan ng pagiging Diyos ng pagluluto. Ni Chef PAPA, ang inyong restaurant. Zangdehay, naglakas loob ka pang. Sabi na ko, hindi ka natatakot na i-report kita. At arestuhin. Tama, nasaan na si Jilin? Ibigay mo siya sa akin ngayon din. Pwede kang kumain ng walang ayos, pero huwag kang magsalita ng walang basihan. Huwag mo akong sisiraan. At saka, ngayon ay kami na ni Haije, ay mga mamamayan na ng bansang Hapon. Hapon na kami ngayon. Pag pinarusahan mo kami, hindi ka ba natatakot na magdulot ito ng gulo sa pagitan ng dalawang bansa? Ano? Nagpahapon pa kayo ng citizenship. Wala na ba kayong kahihiyan? Kahit konting dignidad wala na. Ay, mali ang sinabi mo. Ang tao, laging umaakyat sa mas mataas na antas. Ang tubig, laging bumababa. Isang karangalan ang maging Hapon. Ang mga katulad nilang mga taga-Dacia, hindi nila maintindihan to. Kayong enga. Tama na, di ikauna kayo papansinin. Es darating na cooking competition. Handa na kayong matalo sa kamay ng mga chef namin mula sa Hapon. Kamida-san, halika. Yoshi, Kayo. Ako mismo ang sasali sa laban na to. Nandito na tayo, Kongkon. Ngayon, ibibigay natin ang lahat, okay? Alam mo, tak? Pag nagsumikap, may candy. Hi, Pag nanalo tayo, may pera na para sa gamot mo. Tara na. Maligayang pagdating sa ika-negatibo, 3 taon ng Cooking God Competition. Una, ating pasukin ang ating panauhin mula sa Dacia. Ang Dian ng Culinary Institute, si Hu Jingnan. Ang presidente ng Dacia Culinary Association, si Shen Fian. At mula sa bansang Hapon, ang sikat na chef na si Shen Feiyan. Etsi Nohara Yukinosuke. Sia ang 10-time Michelin 3-Star-Chef na si Shen Feiyan. Sila, yon. Hindi ba't si Ahwan, tu? Enga Street venda lang kayo. May karapatan ba kayong sumali sa ganitong prestihiyosong kompetisyon? ay sumali kayo, wala kayong laban. Palangga kayong head chef eh. Hindi naman kayo seryosong mananalo sa tulong nitong tanga, no? Tignan natin. Ngayon ay sisimulan na natin ang unang round. Ang unang hamon ay ang Manok. Shen Feiyan. Ang tema natin ngayon ay manok. Gumawa ng angkop na putahe. Ang oras ay isang stick ng insenso. Kunkun, magsisimula na ang laban. Huwag ka nang maglaro, Kunkun. Isang tanga ang isasali sa kompetisyon, DBA to biro. Ang teknike niya ay deboning ng buong manok. Ang galing NG Knife Skills. Hindi ka inakala na ganito nakagaling si Kian Yu. Mas magaling pa ang susunod. Ang pamamaraan na to, hindi kaya siya gagawa ng 8 treasure stuffed chicken? Ano? Yan ang isa sa top 0 pinakamahirap na putahe sa Cooking's Manual. Kunkun, huwag ka nang maglaro. Bilisan Montag. Nagsimula na. lipad. Hehe, eroplano, lumipad na. Tara na, hehe. Nasaan ang kawali ko? Bakit nawala ang kawali ko? Nasaan ang sandok ko? Hindi umiilaw ang gas ko.
Buti na lang naghanda ko, kaunti na lang ang kalaban. Hala, mga chef PA kayo, wala man lang kawali? Kayo. Nagrereklamo ako, unang bises lang to sa competition. Presidente Shen, tingnan mo, hindi man lang handa ang sariling gamit. Parang sundalo sa digmaan na nakalimutan ang baril. Hindi tatanggapin ang reklamo. Tama, tama. Ang magaling na chef ay dapat marunong umadap sa sitwasyon at malampasan ang anumang problema. Pero malapit na matapos ang oras. May mga kalahok na malapit nang matapos ang kanilang putahe. Furong chicken slice, tapos na. Osu, kaya Montag yan. Wala ka man lang kawali. Paano ka makakalaban? Ang sakit talaga ng talo. Hito, kunin mo. Wag mo, kong istorbohin. Double pepper stir-fried chicken, tapos na. Pepper salt crispy chicken, tapos na. Crystal white cut chicken, tapos na. 8 treasure stuffed chicken, tapos na. Wala kayong kawali? Bakit pa kayo nandito? Umalis na kayo. Parang mga bata pag-uwian, kain na. Ano ba, yang pagmamadali niyo? Hayaan nyo silang manood habang tayo'y nagwawagi. Kayo. Hindi nyo alam ang pagkakaiba ng asin at asukal. Paano kayo naging chef? Disqualified. Masyadong maasim ang putaheng ito. Dapat tuyo ang ilagay. Hindi zuka. Disqualified. Ang double pepper stir-fried chicken na ito ay maganda. Pero sayang, malamig ang plato ni Harukinosu. Ang puteheng ito ay dapat mainit. Kapag mainit na pagkain ay inilagay sa malamig na plato, maapektuhan ang temperatura at lasa. Kaya, ang hatol kao ay disqualified. Tungkol naman sa furong chicken slice na ito. Malambot ang texture. At masarap ang sabaw. Huling-huli sa panlasa. Ang desisyon ng tatlong hurado ay Pasa. Grabe. unang kalahok na nakapasa sa Divine Competition. Si Kameda Koji, ang head chef, na gumawa ng furong chicken slice. Bossu, pasensya na. Kung pupunta tayo ngayon, abot pa tayo. Panaginip mo yan. AMM, Bossu, ayaw mong tanggapin ang magandang alok. Maghintay kayo ng masamang kapalaran. Siraan na lang kayo. Mga kagalang-galang na hurado, ito po ang aming 8 treasure stuffed chicken. Zanay mazapan kayo. Ginawan ko ng paraan para matanggal ang maraming kalaban ng maaga. Tiyak na tayo ang mananalo. Malambot at malasado ang balat, parang pwedeng pumutok. Siksik ang palaman, malapot ang sabaw, malapot ang sabaw. Ano? Bake it may pero pa? Kulang sa oras ng pagluluto, hindi lubusang nahalo ang palaman sa loob. May itsura lang, walang kaluluwa. Pang-akit lang sa mata. Kaya, ano ang final na desisyon ng tatlong hurado? Hindi pasado, ito. Mga hurado, kung hindi may papasa si Kianju, edi isa na lang ang matitira sa susunod na round, wala nang paligsahan. Oo, pero ano naman? Basta hindi umabot sa aming standards. Walang dapat ipasa, walang dapat ipasa. Ang aming prinsipyo, double ingat. Kung sa susunod na round, hindi pa rin niya maabot ang aming standards. Hindi pa rin siya mananalo. Mas gugustuhin pa naming walang champion sa edisyong ito. Kaysa ibigay sa hindi karapat-dapat, narinig nyo? Anong kayabangan nyo? Talunan naman kayo. Tapos na. Tapos na. Apos na ang ulol. Valanga zilang kavali e. Ano to? QC talaga. Sino nagsabing kailangan ng kawali para magluto? Steamed egg sa balat ng dalandan? Ano? Naku, isa talaga siyang henyo. Hinugasan ang loob ng dalandan, lagyan ng itlog. Gamit ang apoy para lutuin ang bala. Para maluto ang itlog sa loob, kahit walang kawali. Sa gitna ng kagipitan, nakaisip ng paan para makapagluto ng walang kawali. Ito ang performance na inaasahan namin. Ang galing ng ideya. E ano naman? Aminadong malikhain ang ginawa nilang putahe. Pero ang tanong, masarap ba talaga? Tama, walang kwenta ang creativity kung hindi masarap ang luto, walang saysay. Hindi mo pa hanggang natitikman. Paano mo nalaman na hindi masarap? Dalhin nyo sa mga hurado para matikman. CJ. CJ. Ang itlog ay malambot at presko. Ang itlog ay malambot at presko. Hinahalo ng sabay. Ang bango ng hipon, ang bango ng itlog, at ang banayad na aroma ng dalandan.
Nagkakaisa sa bibig ang tatlong lasa. Talagang perpekto. Ano? Hindi nga? Ano ang final na desisyon ng tatlong hurado? Pasado. Umasa na ba ako? Ay, umasa ako. Umasa ako. Hahaha. Hinang, Ano? Zia pala? Hindi siya namatay? Linyang, ikaw talaga? Buti na lang hindi ka namatay. Huling-huli nakita. Bosso, tingnan Montag. Ano NG ginagawa ninyo? Sino kayo sa kanya? Bosso, tingnan Montag sila. Ano NG balak ninyo? Huwag kayong lalapit. Kunkun, anong nangyari sa'yo? Etwan parang nasapia siya. ikaw talaga? Huling-huli na kitang nakita. Sige, suntukin mo ako. Linyang, ano nang nangyari? Linyang, tingnan mong mabuti. Asawa mo siya. Azava? Ngayon nyo lang nalaman? Noong nawawala si Linyang, ang boss namin ay matagal siyang hinanap. Kunkun, totoo ba ang sinasabi nila? Hindi alam ni Kungkon. Si ate lang ang gusto ni Kungkon. Narinig niyo? Sabi niya hindi niya kayo kilala. Kayo. Ang utak ni Linyang ay parang naapektuhan ng matinding trauma. Hindi niya kami kilala. Paano nangyari to? Kailan ba kayo titigil sa kalokohan, mga taga-Dacia? Natatakot kayong matalo, kaya ginagawa ninyo ito para maantala, di ba? Sinong natatakot sa inyo? Subukan natin. Parang may. Nangyaring hindi inaasahan, pero ang laban natin ay tuloy pa rin. Hayaan nating ang huling dalawang nanalo ang magharap sa huling laban. Ang kategorya ng paligsahan ay... Anong klaseng paligsahan ito? Ang hirap naman. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Baka. Gumamit ng puso ng hayop para salutuin. Madali lang yan, laman loop. Eksperto tayo sa Dacia. Hindi. Hindi ganon kasimple. Ang nakikita ninyo ay ibabaw lang. Ano ba talaga ang dapat gawin? Tingnan niyo. Nagsimula na ang kandidato mula sa isla. Mukhang. May sagot na siya. Isda ang materials niya, pero ang puso at isda. Walang koneksyon. Tama. Mukhang mataas ang pangunawa ng kandidatong ito mula sa isla. Ang ibig sabihin ng tanong na ito. Tama. Ang puso ay sumisimbolo sa isang estado, o mas tama, isang antas ng pag-iisip. Para makalikha ng tunay na masarap na putahe, kailangan mong ilagay ang puso mo. Dapat mong ibuhos ang lahat ng atensyon mo sa pagluluto para makagawa ng tunay na masarap na pagkain sa mundo. Si Kameda ay nasa estado na ng flow, tuluyang nawala sa sarili. Walang anumang nangyayari sa labas ang makakaapekto sa kanya. Parang naiintindihan ko na ang mga pagkain ginawa ng buong puso ay sumusunod sa mga pangangailangan ng tema. Tama, pero kahit mukhang bukas ang tema, napakahirap. Na makapasok sa estado ng flow at kalimutan ang sarili. Karamihan sa mga chef ay hindi makakapasok sa ganitong estado sa buong buhay nila. Eddie matatalo na tayo? Tingnan niyo. Ito ay, Parang nakikita ko na ang pangalawang kahulugan ng puso. Iyon ay, ang kawalang malay tulad ng isang bata. ang walang bata ay pinakadalisay at walang bahid. Ang pinakadalisay at walang bahid. Ang pinakadalisay at walang bahid. At pinakapuro, ang mga pagkain ginawa sa ganitong estado ng isip ay may antas na napakataas, hindi kayang isipin. Ang ganda, hindi inaasahang natagpuan niya. Ang pinakaangkop na paraan ng pagluluto. AME, maliit na bagay lang yan. Kamida-san, ipakita mo sa kanila ang iyong galing. Woo, ang astig na move na yon. Hindi ko inaasahang makikita ko ngayon ang ganitong kamanghamanghang teknik. Tapos na ang Fire Phoenix Fish Slice. Ang putaheng ito, sa anumang aspeto ng hisura, amoy o lasa, ay perpekto. Kapag kinain, mararamdaman mo.
Ang inihaw na aroma sa ibabaw at malalasahan mo rin. Ang lambot at sariwa ng isda sa loob. Talagang walang kapintasan. Wala akong kakayahan. Wala akong makitang kahit maliit na depekto. Grebe, ang mga huradong kilala sa pagiging strikto ay nagbigay ng napakataas na papuri. Maisip Montag na lang. Kung gaano kaperpekto ang putaheng ito. Matatalo na ba tayo? Hindi kahihiyan na matalo sa isang putaheng ganito kaganda. Ano ba ang ginagawa ni Contestant Linyang? Ito ba ay Ang maalamat na puteheng, Dragon startles the phoenix. ano? Hindi ako nakakamali, no? Ang ginawa ni Contestant Linyang ay Ang malamat na Dragon Startles the Phoenix. Marunong siya ng putaheng ito? Naku, hindi ako makapaniwala. Malakas ba ang putaheng ito? Edi may pag-isa ba tayo? Manalo? Higit pa sa malakas. Ang putaheng ito ay umiiral lang sa alamat. Tinaguriang hari ng lahat ng pagkain. ang ganda, isang hakbang na lang at matatapos na. Talagang nakaka-excite. Naku, hindi ko inaasahan. Ang ganitong twist, ang competition ngayong taon, ay talagang napakasaya. Ano na ang gagawin natin? Matatalo na ba tayo? Kun, Linyang-linyang, okay ka lang. kun, okay ka lang? Linyang. Linyang. Naku, tuluyan nang nasira ang ulam na ito. Sayang talaga, Yui no Kunozuka. Ang huling hakbang ng Dragon startles the phoenix, nabigo. Pero, normal lang yan, sa wakas, isang ulam na umiiral lang sa alamat. Akala ko makikita ko ang himala, pero wala pala. Walang ganun karaming himala sa mundo. Hahaha, hindi ba ito ay pagiging walang kakayahan? Naglakas loob pang hamunin ang isang maalamat na ulam. Hindi ba ito ay paghahanap ng sariling kamatayan? Linyang. Kanina swerte kayo, nakalusot kayo. Tingnan natin kung paano kayo iyak. Nga, umaasa sa isang tanga na manalo, talagang tanga. Linyang, huwag mo akong takutin. Hirap na hirap akong hanapin ka. Hindi ka patay. Mabuti hindi ka patay, alam mo ba? Gaano ako ka nabahala para sa iyo? Linyang, Ito ay sarili mong kasalanan. Boss Su, alis na. linyang, Itapon ninyo siya. Huwag kang umiyak. sige, hindi ako iiyak. Basta okay ka lang. Okay ka na, okay ka na. Naalala ko na ang lahat. Ano ang balak mo? Anong tako? Matatalo na sila, si Kameda natin. Malapit nang maging bagong cooking god. Hahaha, nga. Pagdating ng panahon, ang buong mundo ng pagluluto ay susunod sa atin. Naku, malapit nang matapos ang oras, ngayon pa magluluto ng malaking ulam. Hindi na abot, at dahil sa pagsabog kanina, kaunti na lang ang natitirang sangkap. Kulang sa oras at sangkap, mukhang tapos na ang laban. Tapos na ang lahat. Akala ko makikita ko ang pagbabalik, mukhang. Nag-isip lang ako ng sobra. Kahit na dumating ang Cooking King, wala na ring magagawa. Kausap ka namin, naririnig mo ba? Diyan ka nakatitig na nakapikit. Ano ba yung misteryosong yan? Alam ko na ang gagawin. Talaga? Huwag masyadong masaya. Giniling na karne at hiniwang sibuyas, mga ordinaryong sangkap lang. Ano kayang masarap ang magagawa nito? Ano ba talaga ang balak niya? Naku, si Linyang, hindi pa rin sumusuko. Mukhang hanggang sa huling sandali siya lalaban. Pamilyar ang mga sangkap na ito. Baka nagluluto siya ng pancit canton? Ano ang sinasabi Montag?
Tapos na ang pansit canton. Pamilyar ang amoy na ito. Baka, Si Bosu, siya pala ang estudyante ng hari ng pagluluto. ano? Tama, siya nga talaga. Siya talaga ang estudyante ng hari ng pagluluto. Kaya pala, tanging estudyante ng hari ng pagluluto lang ang makakagawa ng napakasarap na ulam. Estudyante ng hari ng pagluluto man siya. Isang platong pensit kentong lang naman yan. Hindi ako naniniwalang mananalo siya. Ngayon, subukan ninyo ito, mga hurado. Isang platong pensit kentong lang naman yan. Ang pansit na ito, Kumusta ang pansit? Magsalita ka naman. Ako na lang ang tatikim. Itong pansit. anong nangyayari? Parehong hurado, hindi makapagsalita. May espesyal bang mahika ang pansit na ito? Ang pansit na ito, Napakasarap. Bakit ganyan, Karen? Masarap ba o hindi? Magsalita ka naman. perpektong pinagsama ang mga sangkap. Napakasarap talaga. Hindi ka OPA, tunalasan dati. Bakit mo ako pinatikim ng napakasarap na pansit canton? Paano kung hindi ko na tumakain ulit? Ayoko PA ring maniwala. Bake it? Bakit mo nagawa ang napakasarap na pagkain? Ang salitang puso, bukod sa pagiging masigasig at taimtim, ay may iba pang kahulugan, ang tunay na puso. Ang chef ay may tunay na puso at ang sangkap ay may sariling puso rin. Ang puso ng sangkap. Tama, upang makagawa ng masarap na ulam. Hindi sapat ang pagiging masigasig, kailangan mong sundin ang lasa ng sangkap. Ang tunay na katangian, ipakita ang likas na lasa ng sangkap. Parang naiintindihan ko na. Halimbawa, yung isdang niluto sa apoy, ang pinakamahalagang katangian nito ay ang pagiging sariwa. Pero kung ihahain sa pamamagitan ng pag-ihaw, hindi mo lubos na may papakita. Ang salitang sariwa, kaya hindi ito nagawa. Nasundin ang puso ng sangkap. Bukod sa pagiging masigasig, kailangan mong sundin ang puso ng sangkap. Kapag nagtagpo ang dalawang puso, saka mo lang may papakita ang tunay na lasa ng isang ulam. Unang bises ko lang makakita ng ganitong malalim na pag-unawa. Maraming salamat. Mukhang may desisyon na kayo, mga hurado. Kayong tatlo. Pipiliin namin ang pansit canton. Ipinapahayag ko, ang kampiyon ng paliksahang ito sa pagluluto ay si Linyang. Anong gagawin mo? Huwag kang magpakabaliw. Ngayon ay lipunan ng batas. Ako'y tunay na humahanga sa galing mo sa pagluluto. Kaso ng pagdukot at pagpatay, sumama ka sa amin. Tara. Tigil. Akala mo ba makakalayo kayo? Unang round ng paligsahan. Ang mga nangyaring aksidente, kayo ang may gawa nito. Dalhin sila. Tara. Sa wakas, napanagot ang mga masasamang tao. Kami naman, ay dapat nang magdiwang. Talaga? Sino ang nagsinungaling sa akin na hindi siya estudyante ng hari ng pagluluto? Sino?